Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan? At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa ating lahat. At sana pagpapala ng Diyos ay mapasa atin lahat. Ayan, pag-uusapan natin, total tapos na rin naman ang Pasko. Ating pag-uusapan doon sa isang nag-viral na post kung saan yung parents o yung magulang ng bata ay na-disappoint dahil doon sa binigay ng ninong at ninang na 70 pesos lang doon sa kanilang inaanak. So marami talagang nagkomento, marami talagang nawirduhan doon sa magulang na yon kung bakit siya ay nagreklamo at ipinupost pa niya ang halaga na binigay ng ninong at ng ninang doon sa kanyang anak. So ang tanong ng nakakarami, obligasyon ba talaga ng ninong at ninang na magbigay ng regalo doon sa kanyang inaanak? At sa inyo bilang isang magulang, itinuturo niyo ba sa inyong mga anak na humingi ng regalo doon sa kanilang mga ninong at ninang? So yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan dito sa ating vlog sa araw na ito. Ito opinion ko lang bilang isang magulang. Hindi ko talaga itinuturo sa mga anak ko na humingi ng regalo doon sa kanilang mga ninong at ninang. Kahit siguro birthday o magkita sila o bumisita ang kanilang mga ninong at ninang sa bahay, hindi ko talaga itinuturo sa mga bata na humingi ng kahit ano doon sa kanilang mga ninong at ninang. Siguro ang itinuturo lang namin sa bata ay yung pagmamano. Kilalanin yung mga ninong at ninong kung sino, taga saan, at bakit at bakit yun ang aming nakuha ng ninong at ninang, anong pangalan niya, saan nakatira, yun ay ang ikinikwento namin sa bata. Para kahit papaano, mayroong background ang aming mga anak kung sino ang kanyang mga ninong at ninang. Para kung sakaling magkaroon ng problema, wag naman sana, meron siyang masasandalan at mapupuntahan na mga ninong at ninang, kasi sila naman yun itinuturing nating second parents sa ating mga anak. Kaya yun talaga ang kahulugan sa pagiging ninong at ninang ng mga bata. Iyan ay tinatawag natin second parents. Kasi kung sakali naman talaga, hindi naman natin alam ang panahon, kung sakali tayo ay mawala sa mundong ito, hindi tayo mag-alala kasi meron tayong ipinagkatiwala natin o pinagkatiwalaan natin na mga tao na gagabay sa ating mga anak. Kaya lagi ko sinasabi sa aming mga anak na kung sakali kayo ay lumaki o magkaisip na kung sakaling meron kayong sariling problema na hindi niyo masabi-sabi sa amin o nahiya kayong magsabi sa amin, meron kayong matatakbuhan na ninong at ninang sa buhay niyo para doon niyo sasabihin kung ano man yung mga problema na meron kayo. Yun ay lagi namin binabanggit at lagi namin ikinikwento sa mga anak namin para alam nila ang kahulugan talaga na hindi porket ninong at ninang ay obligasyon na or mag-expect na yung bata na mayroong ibibigay ang kanilang mga ninong at ninang sa tuwing magkikita sila. Sana sa mga parents na katulad ko, ibalik natin yung tradisyon, ibalik natin ang tamang kahulugan ng ninong at ninang ng bata para mas lalo nilang maintindihan, kasi mas nagiging open ang bata magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin kapag nagiging close nila yung ninong at ninang.
kapag alam nila kung sino yung unang matatakbuhan nila at kilalanin nila na bilang isang second parents yung kanilang mga ninong at ninang at hindi na sila mahihiya. So doon naman sa pagiging ninong at ninang, hindi naman talaga natin obligasyon na magbigay ng regalo, kahit anong regalo doon sa ating mga inaanak. Minsan kasi nahihiya na lang tayo lumapit, minsan nahihiya na lang tayong bumisita kasi natatakot tayo minsan baka hihingayan tayo at napapahiya tayo doon sa binibisita natin. Minsan nga ay iniiwasan na lang natin makapagkita dahil mapapahiya tayo kasi unang bungad agad ng magulang. O, nandyan si Ninong, manghihinak kayo. Sinamantala minsan ang pagiging ninong at ninang ng bata, ng mga magulang. May mga ganyan magulang. Kasi ranas ko rin yan. May mga ganyan din na minsan tatahimik ka na lang kasi ayaw mo man naman mapahiya. Pero alam mo talaga na gusto mo lang bumisita kasi namimiss mo rin makipagkwentuhan, namimiss mo din yung inaanak mo, kinukumusta mo. Kaso nga lang, mauobliga kang magbigay kasi nga inuunahan ka na ng magulang. Siyempre tayo, ayaw naman natin mapahiya, so magbigay na lang tayo na kahit hindi naman bukal sa kalooban natin, kaya nakakapagbigay tayo doon sa bata. Masaya sana magbigay kung pusa talaga at nararamdaman natin na taos-puso natin binigay o magbigay tayo doon sa inanak natin dahil nasiyahan tayo. Tayo namang mga ninong at ninang, iniisip din na naman natin kapag bumisita tayo kung ano yung ating mabibitbit o madadala para doon sa ating mga inaanak. Sana mas malinaw sa inyo, mga magulang, na ang tradisyon at ang kultura natin bilang isang Pilipino na ituro natin talaga sa tama yung ating mga anak kung ano ang kahulugan ng ninong at ninang para alam nila sa sarili nila na hindi sila mag-expect sa tuwing magkikita sila ng kanilang mga ninang at ninong kahit saan-saang lugar. Sa mga magulang, huwag nyo naman sanang gawin doon sa pagkuha natin ng ninong at ninong, dinadamihan na natin minsan ang lalayo pa na kinukuha natin ng mga tao o ng mga pinagkatiwalaan natin sansang lupalop hanggang hindi na nakilala ng bata kasi sobrang layo na. O kinuha natin yung ninong at ninang dahil magkasama sa trabaho tapos kinalaunan, hindi na natin nakikita, hindi na natin alam kung saan nakatira. Kaya minsan kinukuha na lang ng mga magulang kapag alam nila abroad yung tao, kinukuha nila dahil alam nila na meron silang mahihita doon sa kinukuha nilang ninong at ninang dahil abroad. Huwag naman sanang ganon. Huwag nating gawin ang bata na yun ang kalakihan niya, ang pananaw niya sa buhay kung bakit nagkaroon siya ng ninong at ninang dahil nga meron silang makukuha doon sa kanilang ninong at ninang. So hanggang dito na lamang at maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa kong OFW, maligayang Pasko po sa inyong lahat at sa mga anak at mga inaanak natin. Ayan, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang na nandito, please paki-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-like at mag-comment lang kayo sa bawat video na inyo na napapanood. At i-comment nyo lang kung ano ang inyong masasabi patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Mabuhay po tayong lahat. God bless and more power sa ating lahat. Bye-bye!